hanggang sa dulo ng mundo. Ang kalinga ko'y asahan mo. Kamusta po kayo? Ako si Mel Tiangco na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Idolo ng masa, kilala sa kanyang kakaibang liksi at galing sa pagsuntok. Pero parang kailan lang na walang naniwala sa kanyang kakayahan maliban sa kanyang pamilya. Parang kailan lang nang minsan siyang maliitin at pagsabihang walang mararating sa pangarap niyang maging isang magaling na boksingero. Ngunit dahil sa ibayong pagsusumikap at determinasyon, unti-unti niyang pinatunayan ang sarili at tuluyang pinatahimik ang mga kaaway. At bagamat sa simula ay may pag-aalinlangan ng kanyang ina sa napili niyang larangan, sa bandang huli, di lamang pamilya niya ang nakinabang, kundi ang buong bansang Pilipinas. Dahil sa sunod-sunod at di mabilang na karangalan na natamo niya. Mga kaibigan, ito po ang kwento ni Manny Pacquiao. Miss, sayaw nga tayo. Ayoko magsayaw. Eh, ba't nasa sayawan ka? Ano naman pakialam mo? Ayoko magsayaw. Tol, papakipot. Oo nga. Halika nga rito, sayaw tayo. Ano ba? Hindi ka ba makaintindi? Ayoko nga magsayaw eh. Wala pang tumatangging babae sa akin. Brad. Pag ayaw, huwag mong pilitin. Shota mo ba to? Ha? Hindi na shota yan. Hindi ka rin shota yan, pero hindi mo dapat binabastos yung babae. Hoy, payatot. Huwag kang harang-harang, ha? Ikaw may kasalanan nito, Adore. Ano? Kung hindi mo palagi binibit-bit sa boksingan itong anak mo, hindi lalaki sa gano. Puro Diyos naman, Sepa. Oo. Ano pa? Paano naman ako nasangkot riyan? Nay, huwag niyo nasisisi, tay. Wala siya kinalaman dito. Anong wala? Sige, magkampihan kayo. Naku Kung naman. hindi ka ba naman basagulero, sasali ka sa gulo ng may gulo? Sepa, maginoo yung anak mo. Siyempre, hindi niya matitiis ipagtanggol ang sino mang babae na naagrabyado. Eh, maginoo yan eh. Hindi naman po ako basagulero eh. Nagkataon lang eh. Hindi na kung hindi. Pero ayoko na mauulit ito. Hindi magandang halimbawa sa kapatid mo. Ano ba nangyari? Simulat sa pool ay tutol na ang nanay ni Manny sa hilig nito sa pagboboxing. Kaya't pilit na lang itong itinago ni Manny sa ina. Hi, kumusta? Salamat kahit hindi pa tayo masyadong magkakilala, pinagtanggol niyo na kagad ako sa mga bastos na yon. Ako nga pala si Lydia. Manny Pacquiao. Ito si Omar, si Jojo. Hello, salamat Wala ka naman yung alam mo. Kay Manny ka lang dapat magpasalamat kasi siya lang naman yung gumulpe talaga dun sa mga bastos na yun eh. Oo nga bilib na bilib nga ako sa kanya Teka, paano kaya kayo paano kaya ako makakabawi sa inyo? Alam ko na, titreat ko na lang kayo sa kantin. Ako, salamat na lang dahil kailangan ko pa mag-ensayo eh. Ganun? Oo. Ano naman practicein mo? Boxing. Pangarap niya kasi maging magaling na boksingero eh. Talaga? Ang galing-galing mo naman. Pero baka mamaya makalimutan mo na kami pag sikat ka na. Hindi ako ganun. Sige, tuloy na ako. Sige. Talaga nga naman, oh. Talaga si Manny, pare. Pagkain na naging bato pa. Halika na, sundan na natin. Turuan na natin mag-ensayo yun. Sige, Lydia, mauna Okay, kami. man. Sige, bye-bye.
Dahil sa kanyang hilig, ay patuloy na nag-ensayo si Manny sa tulong na rin ng kanyang ama. Nangangarap na balang araw ay maging profesional din siyang boksingero. Ayan na, puro gigil din eh. Puro gigil din eh. Huwag ganyan, ituon mo kung saan mo papatamaan. Hindi makukuha sa gigil yan. Sige ba, itusak mo kung saan dapat tamaan. O sige, yan. Yan, walang gigil ha. Sige, yan. Yan. Yan, oh. Patusok, patusok. Yan. Sige. Pati balikat, isama mo balikat mo. Isama mo balikat, yan. Oh. Paano malaman ng inay na nag-iinsay tayo dito? Oh, malalaman ba ng nanay mo? Kung di mo aminin? Oh, sige. Paano naman kasi? Anong kasi pa? Anak, ang hirap naman sa iyo. Pag nanay mo napag-usapan natin eh. Daig mo pa yung tilamaan ng 2 lepok na may kasamang uppercut eh. Oh, kita mo yan, oh. Oh, kita mo? Oh. Oh. Ito mo yung nangyari sa'yo. Nawala ang konsentrasyon mo. Anak, alam ko, mahusay kang boksingero at malayo ang abutin mo. Magaling ka. Kaya lang, yung konsentrasyon mo, itutuon mo doon sa ginagawa mo. Doon ang konsentrasyon. Ala, sige, tuloy. Sige, ulit. Eh, paano kung... Ano bang paano? Anak, yang pangarap mo, yan ang kalaban. Kailangan maabot mo para masapok mo. Gaya itong punching bag na ito. Itong punching bag na ito, ito ang pangarap mo. Ito ang kalaban mo. Kaya, titignan mo ng mata sa mata yan. Pagkatapos, tatansyahin mo ang pulso niyan parate. Huwag kang tutuong kahit saan, doon lang yung kanyang pulso. At magtiwala ka sa pulso mo. Sapagkat yung pulso mong yan ang magdadala sa iyo sa katuparan ng mga pangarap mo. Ha? Huwag mong kalimutan yan. Hala, balik. Sige. Pati balikat, ha? Talaga ni Igid Latore? Alam mo, ang dami ng pinabagsak niya. Oo nga. Katawan pa lang, sisig-sisig na eh. Parang nakatakot eh. Parang nakataka dyan. Wala. Kailan, papunta ko na si Igid Latore. Sorry, pakirma naman oh. Idol, ako rin oh. Salamat. Thank you. Thank you. Salamat. Salamat ah. Igid Latore, galing mo talaga mag-boxing. Idol kita. Salamat ah. Alam ba, gusto ko rin maging boksingero. Maging katulad mo sikat balang araw. Eh, paano ka naman magiging boksingero eh? Mukha kang lampa. Yabang akala mo sino. Makita na balang araw. Sisikat din akong boksingero. Papabagsakin ko sila. Kung masyado seryosohin yung mga yun. Binibiro ka lang ng mga yun. Hindi pwede tanggapin yung ganong biro ba? Hindi mo na ako nagbibiro sa mga pangarap ko ah. Anong balak mo? Amo naman nasuntukan si Igid Latore. Mane! Ay! Pakiano nga. Ano nangyari? At ang taas ng lagdat ng nanay mo. Ay, bumaba. Ayan, si Buboy. Ayan. Sige, boy. Alalayan yung nanay nyo. Alalayan nyo. Dandahan, sepa. Dandahan. Huwag kang mamadali. Yan. Magsirado kayo ng mga pintuan, patapos ng mga bintana, ha? Patapos sumunod kayo doon sa bayan, ha? Sige. Magdala ng mga gamit, ha? Kung nakakailangan ng nanay.
masama talaga pag sinasagad ang ating sarili. Lalo tumatanda na tayo. Bilhin nyo na lang ang mga gamot na kailangan niya para mabilis ang kanyang pagaling. Maraming salamat po, Doktor. Sige, tuloy na ako. Nak, marami-rami yata ito. Saan kaya natin kukunin ng pera para pambili nito? Paano po ngayon yan, Tay? Dahil sa matinding pangangailangan, kahit alam niyang ikagagalit ng ina, ay napilitan si Manny na sumabak sa una niyang laban. Konsentrasyon, ha? Konsentrasyon. Yung pulso mo, yung puso niya, pakiramdaman mo. Itong round na ito, damihan mo ang kamay mo. Pag tinamaan mo, alam mo naman kung matindi, sundan mo na ng sundan, huwag mong pagbibigyan makagantihan, ha? Ready for the second round. Tara. Yan na, labas. Yung bago. Baba. Fight! Baba, laban tayo. Kabila ng sinabi ng ama, nag-alala pa rin si Manny sa magiging reaksyon ng ina. Naku! Talaga? Sa akin to? Ba't naman hindi kayo makapaniwala, Inay? Aba, syempre. Kasi anak, ang tagal kong pinangarap na magkaroon ng ganito. Maraming salamat, ha? Ngayon, meron na akong pagpapahingahan pag napapagod ako. Ano yan? Pasayan ano? Sinasabi ko na nga ba eh. Saan ang galing ang pinambili mo nito? Ha? Ayoko ng tumbang-tumbang yan! Nay, sa mali sa paraan ng pinagkunan ko ng perang yan. Hindi ako nanloko o nagnakaw sa tao. Hindi ka nanloko? Meron kang niloko. Niloko mo ako. Sa palagay mo ba, tahimik akong makakaupo dito sa silyang ito kahit na alam ko kung saan ang galing ang perang pinambili mo niyan? Hindi. Maraming salamat, pero ayoko ng tumbatumang yan. Teka, alam ba to ng tatay mo? Nay. Ador! Ador! Nay, ako nagpumilit, Nay. Anong ikaw? Ikaw talaga? Ano naman? Wala kang kwentang ama. Tinuturuan mo magsinungaling ang anak mo. Ay, baba mong boses mo. Anong ibaba akong boses ko? Alam mo namang ayaw ko ng boxing. Pagkatapos yung anak mo mismo, papag-boxingin mo para lang makakuha ng pera. Hilig niya yan. Anong hilig? Meron bang hilig yun? Hindi pwede naman Manny, ako si Fred Bustamante. Taga Maynila ako. Nagtitrain ako ng mga amateur boxer. Napanood ko yung laro mo eh. Magaling ka. Gusto mo maglaro sa Maynila? Alam mo, mahusay ang tindig mo. Gustong-gusto ko yung bitaw ng kaliwa mo, maliksi. Ha? Tsaka yung galaw mo ng katawan mo. Ang bilis. Alam mo bata, may potential ka. Mawalang galang na, Mang Fred. Ako ang ama ni Manny. Kamusta? Kayo ba'y nakakatiyak na gusto niyong kunin tong anak ko? Alam niyo, marami na akong hinahawakang boksingero sa Maynila. Ngayon, gusto kong itrain to si Manny. Ngayon, kung interesado kayo, andyan ang calling card, tawagan ninyo ako. Manny, pag-isipan mo.
Pero anak, ito na yung pagkakataong hinihintay mo. Yung taga Maynila pa ang nakapansin ng galing mo. Pero mo, Itay. Sa Manila pa tayo magti-training. Paano na si... Ako, ang nanay mo. Diyos, anak, malaking problema yan. Pero, ito yung hinihintay mo. Ako ang harap sa nanay. Sige, bahala ako dyan. Sana magtagumpay ako. Anong sana? Magtatagumpay ka. Itaga mo sa bato, magtatagumpay ka. Anak, may sasabihin ka ba? Wala po. Wala. Bakit kanina ka pa hindi mapakali? Lakad ka na lakad. Tatayo, uupo, tapos tutunghay. Talo mo pa yung inahin na naglilimlim. Gusto ko lang po sabihin na... Nako, Manny, baka gusto mo lang magpabili ng bagong sapatos, ala akong pera. Na mahal ko po kayo, Nay. Kay Laytay, ni Boboy. Gagawin ko lahat para sa inyo. Naku, ang anak ko. Nagdrama. Matagal ko na pong alam yon. Pero siguro, alam mo rin na mahal ko kayo. Manny! Anak! Kakain na! Masamang pinaghihintay ang grasya ng Diyos. Buboy, sundin mo na nga ang kuya mo doon sa kwarto niya. Sabi mo kakain na. Baka naman may ginagawa importante yung bata eh. Hayaan mo, mamaya nang kakain yun. Hayaan mo lang. Meron pa bang mas importante kaysa sa grasya ng Diyos? Ako na nga susundo. Manny! Manny! Anak, kakain na. Mahal kong nanay, alam ng Diyos kung gaano kayo kamahal. Nasasaktan po ako tuwing nakikita ko yung nahihirapan. Pero mas lalo po ako nasasaktan pag nahiisip kong wala po akong magagawa para matulungan kayo. Kaya kahit alam kong labag sa inyong kalooban ay pinili kong umalis at tuparin ang mga pangarap ko sa buhay. Patawarin niyo po ako dahil hindi po ako nakapagpaalam na maayos sa inyo. Alam kong hindi niyo po magugustuhan ang aking naging desisyon. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyo. Kayo po ang inspirasyon na babaunin ko sa aking pakipagsasapalaran sa Maynila. Pangako, Nay, gagawin ko po lahat sa aking makakaya para matupad ang lahat ng mga pangarap natin. Mahal na mahal ko po kayo. Nagmamahal, Manny. Itong taon, nakipagsapalaran si Manny at mag-isang nagtungo sa Maynila. Pero sa pag-alis niya, labis na nagdamdam ang kanyang ina. Ayaw sana ito suwayin ni Manny. Pero ayaw niya ring palagpasin ang magandang pagkakataong dumating sa buhay niya. Malaking sugal ito para kay Manny. Lalo na at nag-iisa lamang siya sa napakaraming atletang nirecruit mula sa iba't ibang probinsya para sumailalim sa pagsasanay. Walang katiyakan kung kailan siya maisasalang sa ring. Pero para kay Manny, gaano mang kaliit, isa na itong hakbang tungo sa katuparan ng kanyang pangarap. Gusto kong malaman ninyo na habang nagtitraining kayo rito, ay meron kayong allowance. Maliit lang. Ngayon, kung gusto naman ninyo sumadlay sa labas at magtrabaho, po pwede yun.
Pero automatic na babawiin ko sa inyo ang mga allowance ninyo. Mahigpit ang disiplina ang pinaiiral ko rito. Bawal ang bisyo. Bawal magpuyat. Ang higit sa lahat, ayaw ko ng basag ulo. Tiyaga ang kinakailangan dito. Ngayon, kung tatarantaduhin ninyo ako, tatarantaduhin ko rin kayo. Nagkaintindihan ba tayo? At kapag pwede na kayo ilaban, hahanap tayo ng promoter na mag-i-schedule ng laban ninyo. Mahirap, matyaga, matagal na proseso ang kinakailangan. Yung mahina ang loob at papatay-patay, walang puwang sa lugar nito. At yung nagdadalawang isip, ang mabuti pa, bumalik na kayo doon sa probinsya ninyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo! O sige, umpisahan na ninyo ang mga isahin nyo! Are, bago ka dito, no? Oo. Victor Paragas nga pala, taga Leyte. Manny Pacquiao, General Santos City. General Santos? Daming sumikat na boksingero taga doon, ah. Tingin mo ba may tsansa ka? Ewan ko lang, pero kaya nga ako nandito. Alam siguro masamang sumubok. Okay yan. Tama yan, pare. Kailangan positive tayo lagi. Kung gusto mo, para madali, sparring partners tayo. Oo ba? Sige, tara, try tayo. Araw-gabing umikot ang mundo ni Manny sa pag-iensayo. Nag-sideline din siya para makapagpadala ng pera sa probinsya. Sa lahat ng ito, ang tanging kapakanan ng kanyang pamilya ang iniisip ni Manny. Hanggang dumating sa buhay ni Manny ang isang taong lalong magbibigay inspirasyon sa kanya. Sir, kukunin niyo ho ba yan? Ha? Ang ibig ko hong sabihin, kukunin niyo ho ba yung jacket? Alam niyo, sir, meron kaming 30% discount. Tsaka bagay na bagay sa inyo yan. Kaya ako sa inyo, bilhin niyo na yung jacket. Ang katunayan yun matagal ko nang binabalik-balikan to. Alam ko. Paano mo nalaman? Kasi po, palagi ko kayong nakikita dito. Binabalik-balikan niyo tong jacket na to at palagi niyong tinitignan. Kaya sir, sige na, kunin niyo na. Miss, pasensya na pero okay lang ba? Wala ako ng 20. Sige na nga, okay na yan. Salamat, Miss. Nga pala, anong pangalan mo? Nako sir, sobra-sobra na yung discount na binigay ko sa inyo. Jinky. Manny. Ay, tsaka sir, ito po pala, 20 pesos. Baka kasi wala kayong pamasahe pa uwi. Bait mo naman talaga. Mula noon ay naging madalas ang pagkikita ni Manny at Jinky. Naging kasakasama niya ang dalaga hanggang sa pag-iensayo niya. Si Manny? Ayun, oh. Buti nakadalaw ka. Eto, wala akong trabaho ngayong araw na to, kaya medyo, napadaan ng konti. Mas nagkakaroon nga ng buhay dahil dumating ka eh. Alam mo ikaw, hindi ka lang magaling sa pagboboxing. Pati pambobola na mamaster mo na. Eh, alam mo naman dito sa Manila walang buhay. Nagkakaroon lang ng buhay pag dumarating ka. Manny, may magandang balita ako. Ano yun? Lalaban na ako sa isang linggo. Haba, ayos ah. Ako hanggang ngayon wala pa eh. Alam mo, Manny, ba't hindi ka kaya maghanap ng promoter? Kesa naman sa naghihintay ka sa wala, di ba? Oo nga. Kung hindi sa pangungulit ko, sigurado hindi ako may schedule. Kung ako ikaw, kausapin mo na si boss. Darating din yan. Basta nandito ang inspirasyon ko. Sir, pasensya na po kayo at dumiretso ako sa inyo. Dahil gusto pong malaman kung kailan po ako mai-schedule tumapak sa ring. Alam mo, Manny, tatapatin na kita. Ayaw ko namang umasa ka sa wala. Wala ka pa sa legal age eh.
para lumaban professionally. Minodedad ka pa lang eh. Mag-18 ka pa lang. Matagal-tagal pa hihintayin mo. Pero kung mapilit ka, pwede kang kumuha ng consent sa mga magulang mo. Papirmahin mo sila pareho. Kapag meron ka na nito, ihahanap ko ng schedule. Isa pa, tapatan to, Manny. Duda ako sa tangkad mo eh. Mahihirapan akong ihanap ka ng kamats dahil ang liit mo. Pero sir... Alam ko na kung ano sasabihin mo. Kaya mo. Lahat naman tayo dito, kaya natin eh. Kaya natin mag-boxing kung gugustuhin natin. Pero hindi lahat namumuhunan. Ikaw, anong puhunan mo? Katawan. Kami. Pangalan at kabuhayan ang nakataya rito. Kaya kung ako sa'yo, pag-iisipan ko mabuti kung para ba sa boxing ako talaga. Dahil sa pagkainip ay minabuti ni Manny na kausapin ng isang promoter upang mapabilis ang pagsalang niya sa laban. Sa halip, abot-abot na kahihiyan ang tinanggap nang maliitin siya nito. Parang nalusaw ang lahat ng kumpiyansa ni Manny sa kanyang sarili. Lahat ng pinaghirapan niya biglang nawalang halaga dahil sa masasakit na salitang ipinukol sa kanya. Pinanghinaan ng loob si Manny. Nagdalawang isip at nagduda sa sariling kakayahan. Siguro nga pinanganak ako para hindi maging isang boksingero. Yan ang sinasabi ng maraming tao sa probinsya. Hindi totoo yan. Yun ang sinasabi ng mga tao, kaya yun ang iniisip mo. Alam mo, Manny, siguro hindi mo lang talaga panahon. Kailan darating yung panahon na yun? Ikaw ang magsasabi nun. Baka naman kailangan mo lang umuwi. Humingi ka ng consent sa nanay mo. Malay mo, yun lang talaga hinihintay mong pagkakataon. Hindi ko na magagawang saktan si Ineli. Nang umalis ako na hindi nagpapaalam. Saktan siya ng gusto at hindi ko na magagawa yun ulit. Alam mo, hindi totoo yan. Naniniwala ako na kahit gaano kagalit ang isang magulang sa isang anak, hindi niya kayang tiisin ito. Heto. Binigay yan sa akin ng nanay ko bago ako lumuwas dito papuntang Maynila. Alam mo, maswerte sa akin yan. Ano naman binibigay sa akin to? Dahil mas kailangan mo. At alam kong mabuti kang tao. Malay mo, swertehin ka. Basta Manny, ito lang ang tatandaan mo. Basta Diyos ang kakampi mo, kahit gaano ka man kaliit, lahat ng magiging kalaban mo, siguradong kaya mong patumbahin. Salamat, Jingy. Maraming salamat sa'yo. Sepa, yun ang hilig ng bata eh. Kaya sige, pagbigyan mo na. O hala, sige, pirma mo na ito. Pag pinirmahan ko to, para ko na rin pinayagan ng ibang tao na saktan ng anak ko. Sepa naman, napaka-negatibo mo naman eh. Hindi naman ganun yun eh. Sepa, imbis na itaas mo yung kalooban niya, binabagsak mo yung... Teka, sandali nga. Ano ibig mo sabihin? Na ako lang ang hadlang sa tagumpay ng anak ko? Ganun ba yun? Inay, hindi naman po ganun ang ibig sabihin ni Itay. Anong hindi? Yun ang ibig niyang sabihin. Yun ang gusto niyang palabasin. Hindi lang niya ako madiretso. Tsaka pati ikaw, hindi ba? Yun din naman ang tinutumbok mo. Umalis ka rito. Nagpaalam ka ba? Hindi ka man lang nagpaalam. Nakalimutan mo na kung anong mararamdaman ko. Ginawa ko po yun dahil ayoko kayong masaktan. Hindi totoo yan. Hindi mo ginawa yon dahil hindi mo ako gustong masaktan. Ginawa mo yon dahil ayaw mong pigilan kita. Kung sa bagay,
Kahit naman nung maliit ka, hindi kita kayang pigilan eh. Hindi ba? Kahit na pinipigilan kita, ginagawa mo pa rin ang gusto mo. Sumisigi ka pa rin. Manny, itong tandaan mo. Sa tuwinang tinatamaan ka ng suntok sa loob ng ring, 2 kamao ang bumabaon sa dibdib ko. Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Bilisan mo lang yung mga suntok mo. Yan. Tapos piliin mo yung malakas mong kamay. Sunod-sunodin mo. Yan. Kuya, alam mo, buti na lang umuwi ka na dito. Magtuturo sa akin mag-boxing. Gusto mo ba talaga mag-boxing? Oo naman, kuya. Gusto ko rin balang araw maging magaling at tulad mo. Ako? Wala pa nga ako napapatunayan. Kuya, basta sa akin, ikaw ang pinakamagaling mag-boxing dito sa atin. At balang araw, sa Pilipinas, tapos sa ibang bansa. Labo na yata mangyari yun. Ayaw pirma ni Ina yung mga dala kong consent paper eh. Di kasi niya maintindihan kung anong mga gusto kong mangyari. Di rin niya makita na hindi rin naman ganun kadala yung boxing. Oo na, mahirap na kung mahirap, pero yun lang alam kong parang para baka sakali maahong ko buhay natin eh. Hindi na rin yata niya matatanggap na ang buhay ko nasa ring niya. Kahit anong pakiusap ang gawin ni Manny, sadyang nagmatigas si Aling Josefa. Kaya't nagdesisyon siyang bumalik na lang ng Maynila. O, sakala kayo, alas na tayo. Pantalan. Pag-ayos na yung kargada, pag-ayos lang. Pag-ayos yung kargada nyo, pag-ayos lang, alas na tayo. Boboy, ginagawa mo dito? Pinabibigay ni nanay. Ano to? Pag-ayos lang kargada, pag-ayos. Pag-ayos lang, pag-ayos. Yes! Pinirmahan niya na yung papel na kailangan ko! Ibig sabihin ba nun, halabang ka na? Ano ba, sakay ka ba o hindi? Pili mo kayo, Nay. Maraming salamat at mahal na mahal sa mo, ha? Kuya, upagin mo sila lahat, ha? Oo, babalikan kita! Lahat! Mula noon ay nagkaroon ng iba yung lakas si Manny. Lalo nitong pinagbuti ang pag-iensayo. Manny, magmerienda ka muna. Mare, merienda mo na. Galing mo! Gustahan mo! Ano? Pasensya na. Tamang-tama, may dala akong merienda para sa'yo. Sa tingin mo, lahat ng mga pag-iinsayo ko may patutunguhan ba? Ayan ka na naman. Pinaghihinaan ka na naman ng loob. Parang nakawala na kasi ako ng pag-asa minsan. Alam mo, basta marunong ka lang maghintay at magtiyaga, sigurado ako lahat ng paghihirap mo may pupuntahan. Sana nga. Natatakot ka pa rin kaya kapag sinabi kong sinasagot na kita? Ano? Bibiro ka ba? Ba't naman ako magbibiro? Talaga? Oo. Ani? Uy! Sinagot na na! Huwag malungkot ka. Kauna-una akong laban ko.
Talo kagad ako. Ano naman nangyari yun eh? Pag nasa-sparring dito eh, wala kang gustong halos lumaban sa'yo dahil ang lakas-lakas mo. Kala ko rin malakas ako eh. Iba pala yung totoong laban sa ensayo. Ano na ngayon yan? Okay lang yan. Maluwag ko nang tinanggap sa dibdib ko na hindi ako para dito. Siguro nga, wala sa ring ang buhay ko. Ano sabihin yan? Pero alam mo, Manny, nakakasiguro ako na ikaw, sisikat ka bilang isang boksingero. At pag sikat ka na, hindi mo akong bodyguard, ha? Positive tayo, huwag kang ganyan. Positive naman ako eh. Positive ako na sisikat ka talaga. Saka hindi naman ako mawawala sa pagboboxing eh. Nandito pa rin ako bilang numero 1 tagahanga mo. Talunin mo sila lahat, Manny. Para sa lahat ng katulad ko na hindi nabigyan ng pagkakataon. Talunin mo sila para sa akin. Sige, Manny. Sige. Alam mo, Manny, naniniwala ako sa mga sinasabi niya. Lahat yun, balang araw magkakatotoo. Malapit na magsimula, ha? Tatanda mo yung sabi ko sa'yo, ha? Lahat, ha? Tatanda mo. Kailangan mo. Kuya, di ba yan yung mayabang? Manny, mag-iingat ka, ha? Alam ba, gusto ko rin maging boksingero. Maging katulad mo sikat balang araw. Eh, paano ka naman magiging boksingero eh? Mukha kang lampa. Mukha kang lampa. Mukha kang lampa. ay hindi na lumingon si Manny. Sunod-sunod ang kanyang tagumpay. Pero sa lahat ng ito, patuloy na nag-alala ang kanyang ina. Salamat. Maganda naman pala itong magiging manugang ko. Salamat po. Ineng, nakahanda na ba yung dibdib mo sa mga pasakit na dala ng mapapangasawa mo? Alam mo, matigas ang ulo niyan. Hindi ako magtataka kung madalas kanyang paiyakin. Nay, hanggang ngayon bang kanabahan? Nay, akala ko ba nang pinirmahan niyo yung consent paper buo na ang suporta niyo sa akin? Manny, ibinigay ko lang sa'yo yung gusto mo. Pero pakiramdam ko, nakipagpirmahan ako sa demonyo. Para na rin ibinenta ko yung kaluluwa mo sa pagboboxing na yan. Nay, magaling naman po akong boksingero eh. At saka yung kinakatakot nung madidisgrasya ako, hindi pa nangyayari, hindi pa ako bumabagsak. Yun na nga eh. Hindi pa. Manny naman,
Hanggang kailan ako mabubuhay sa takot? Ha? Pupunta ka na ng Bangkok. Hindi na basta-basta yung laban mong yun. Paano? Paano kung may masamang mangyari sa'yo doon? Mananalo ako. At alam niyo ang bakit, Inay? Dahil kayo ang inspirasyon ko eh. Tuwing nalaban ako kayo, iniisip ko. Di magwawakas hanggang sa dulo ng mundo. Ang kalinga ko'y asahan mo. Kahit pa anong landas ay tatahakin ko upang tayo'y di magkalayo. And now, from General Santos City, Philippines, in the red corner, weighing 112 pounds, Manny Pacquiao! Kita mo, tsaka yung kumpiyansa. Tsaka alam yung kalaban na yan. Magaling yan, yung kalaban na yan. Kaya lang, mamunang panga niya. Patuloy na nagkimkim ng sama ng loob si Aling Josefa sa anak. Hanggang dumating ang pinakamalaking laban ni Manny. Ano ka ba? Inimbita mo na yata yung buong baryo para panoorin yung laban ng anak mo. Paseta, gusto nila tagahanga yan, gusto nila makita. Mabuti marami kami rito, di para kami nasa Coliseum, ikaw na lang. Ewan ko sa'yo, lahat na sabihin ko may pangontra ka. Ikaw naman, hindi kita kinukontra. Gusto ko lang makita kung gaano kagaling yung anak mo. Tinan mo. Magaling na kung magaling. Pero hindi pa rin kaya ng dibdib ko na nakikita yung anak ko na sinasaktan ng ibang tao. Yan na. Okay, tara. Yan na. Are, hindi mo kasi nakita yung anak ko maglaro. Hindi pa nag-iinit ang motor yan. Hindi pa nag-iinit yan. Napakalakas ng kuya ko. Nag-iinit yan, kita mo. Nay, hindi mo ba kayo manunood? Hindi ko kaya eh. Ikaw ba? Pinanunood mo yung laban ng anak ko? Opo. Kaya ba ng dibdib mo na nakikita siyang nasasaktan? Nay, alam mo sa totoo lang, nasasaktan din ho ako. Pero sa bawat laban na pasukan niya, naiinisip ko na lang kung na ito ang daan para makamtan niya lahat ng mga pangarap niya sa buhay niya. Natutuwa ako. Maswerte ang anak ko. Maswerte anak ko sa'yo. Nay, maswerte ho ako sa kanya. Pero kayo po, ang pinakamaswerte sa kanya.
natin ang kwento ni Manny mula sa kanyang mga araw sa probinsya hanggang sa pagluwas niya sa Maynila para sundan ang kanyang nag-iisang pangarap. Nakita natin kung paano siya pilit hinila pababa ng mga taong hindi naniwala sa kanya. At nakita rin natin kung paano niya nilabanan ang sariling panghihina at kung paano niya ginulat ang lahat sa sunod-sunod na pagtatagumpay niya sa kanyang mga laban. Ngayon, mukhang bibig na ng lahat ang pangalan niya. Bata, matanda, walang hindi nakakaalam sa galing at husay niya bilang isang atleta. Kaya't sa pagbabalik ni Manny sa kanyang probinsya, talaga namang pinagkaguluhan siya. Masaya at mainit na sinalubong ng kanyang mga kababayan. Ang galing-galing mo, anak. Sana pala, nung pa kita pinanood. Maraming salamat sa mga paghihirap mo para sa pamilya natin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Ko. Maraming salamat din. At higit sa lahat, para sa inyo po yan. Anak ko dito. Manny, kwento mo nga sa amin nung pagpunta mo ng Amerika para magbakasyon lang yun di ba? Nag-ensayo ako sa gym doon, isang araw. Bigla kong kinausap ng promoter yung boss ko. Tapos, nung isang champion na si Lidwaba, yung kalaban niya, nagkaroon ng cut yung kalaban niya sa kilay, hindi pwedeng lumaban. Kaya, ako ang substitute ka lang? Substitute hindi ikaw talaga yung kalaban ni Lidwaba? O tinanggap mo yung paano practice? Paano ka? 2 weeks na lang yun before the fight. So nalaman namin. Sabi ko, bahala na. Sinubukan na lang namin. Yung loob na lang namin, tsaka pag-pray sa taas yung ginawa ko. Para talaga palang Para pala talagang ibinigay sa'yo ng Panginoon yung fight na yon. Dahil hindi ikaw nakatakdang makipaglaban doon kay Lidwaba parang ganun nga po, nangyayari. Nung nanalo ka, paano naman ang feeling nun? Bago po ako nanalo nun, nung lumaban ako lalaban pa lang mga 2 days, marami po akong narinig na marami nagsasabi na wala akong panalo, ganun. Ay, oo, kasi yung kalaban magaling ko daw po, yun yung si Lidwaba. Magaling po yun, wala pong talo siya. Tapos siya ang alaga ng HBO noon. Kaya sabi tapos namin, 2 weeks lang ang 2 weeks lang, ensayo mo. Oo. So nung tinalo ko siya. So nagulat ako, pati ako nagulat nung bumagsak siya Nagulat ako. Hindi ko alam kung gaano kasaya ang nararamdaman ko. Nagpapasalamat ako sa Lord na nakuha ko yung corona. Parang nagulat lang ako na natalo ko ng ganun-ganun lang. Ng ganun-ganun lang. Na champion yun. Tapos maraming dipinsa na. Bakit nga ba boksingero pinili mong profesyon? Nung bata pa ako, may glove na doon sa amin, may gloves. Tapos, sino nagboboksing nun?
Sino gumagamit ng gloves? Yung uncle ko po. Ang tiyo mo? Tiyo ko. Bumili siya ng gloves tapos tuwing hapon, uwian namin galing sa eskwela. Yung mga bata, pinalaban-laban niya. Oo. Doon ka lang namulat sa pagboboxing? Opo. Tapos hilig po siya manood ng mga boxing na foreigners, yung katulad nila Mike Tyson, De La Hoya, yan sila Holyfield. Oo. Kaya, Tapos ikaw, nakakapanood ka rin? Opo, pinapapanood po niya ako ng boxing. Oo. Pero nung champion ka na, nagbago ba ang damdamin ng nanay mo? Nung nag-champion po ako, tsaka yung nanay ko, tanggap na yung pagiging boksingero ko. Oo. Na okay rin pala, natupad yung mga pangarap ko. Ano naman ang plano mo ngayon sa buhay? Pagpatuloy ko pa yung pagiging champion ko. Gusto mo lumaban pa ulit? Opo. Sinong pinakamimithi mong makalaban talaga sa ano? Isa lang po, yung hinihintay kong laban na pagkatapos nun wala na akong hangarin yung laban ni Barrera. Marco Antonio Barrera. Barrera. Bakit si Barrera gusto mo? Nacha-challenge ka? Nacha-challenge ako. Siya ang medyo walang talo. Marami siyang tinalo na. So gusto kong labanan siya. Pag nagkalaban siguro kami, pwede na siguro. ka na. Pwede na siguro. Retire ka na, pamilya na lang at tupagin mo. Opo. Manny, maraming salamat at pinahiram mo ang kwento ng buhay mo sa magpakailanman. At tiyak ko, yan ay kapupulutan ng aral na marami sa ating televiewers. Maraming salamat. Marami pong salamat sa inyo po at sa GMA7 at sa magpakailanman po. Marami pong salamat sa inyo lahat. Good luck ha. Thank you po. Barrera. Sa ngayon, patuloy ang paghahatid ni Manny ng karangalan sa ating bansa. Ang tunay na tagumpay at laban ni Manny ay wala sa loob ng ring. Dahil higit sa mga boksingerong pinatumba niya, mas malaking kalaban ang mga taong minsan ay hindi naniwala sa kanya. Mga taong nagsabing wala siyang mararating. Mga tao ngayon kabilang na sa libo-libo niyang tagahanga. Walang pinakinggan si Manny, kundi ang bulong ng kanyang puso na walang takot niyang sinundan. At ang katuparan nito ang nagsisilbing bagwis para marating ni Manny ang mas matatayog pang pangarap niya sa buhay. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman.